Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Sagot ng bida habang puno ng alikabok at dumi, huwag mo muna akong hawakan, puro putik ako. Galit na sagot ng yaya, alam mo ba, dapat talaga pagsabihan kita pagbalik mo, pero ngayon, ang nararamdaman ko na lang ay pag-aalala. Sabi ng bida, okay lang po ako, yaya. Nakapasa na ako sa test. Sige, sabi ni yaya, magpahinga ka muna. Maghahanda ako ng mainit na tubig para makaligaw ka. Pero biglang nagtanong ang bida, yaya, mula nang bumalik ako, hindi ko pa nakikita si auntie. Nasaan po siya? At sumagot si yaya, may nangyari sa auntie mo. At dito ipinakita na ang kanyang auntie na nagsasabing, aking mahal na bata, sa wakas dumating ka rin dito. Tingnan mo ang katawan mo, ang mana capacity mo ay tumaas na. Paano mo ito nagawa? Base sa katawan mo, imposibleng mangyari ito. Seryosong tanong ng bida, auntie, anong ginagawa niyo rito? Sagot ng auntie, narinig kong nasa panganib ka kaya nakipag-away ako kay head elder. Wala namang ibang nangyari. Ikinwento ng ating bida na nang malaman ng auntie na nasa panganib siya, agad itong nakipaglaban sa head elder at maging sa kanyang kuya. Dahil doon, ikinulong ang auntie bilang parusa. Sabi ng auntie, patawarin mo ako, anak. Alam mo bang takot na takot ako sa pag-iisip na baka hindi na kita muling makita. Parang may pumipigil sa hininga ko sa tuwing iniisip ko yun. Kaya ko nagawang harapin ang head elder. Napaisip ang ating bida, dati ay hindi ko siya gaanong pinaniniwalaan, pero ngayon, nararamdaman kong parang pamilya ko na talaga siya. Sige na nga, tatanggapin ko na siya bilang bahagi ng pamilya ko. Habang papaalis na, sinabi niya, auntie, huwag kayong mag-alala. Ilalabas ko kayo rito sa loob ng ilang araw. Sagot ng auntie, hindi mo na kailangang gawin iyon. Pakiusap, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sabi ng bida, huwag kang mag-alala. Magpahinga ka na lang muna dito. At pagkatapos, ipinakita ang susunod na eksena sa paliparan. May isang eksena kung saan isang eroplano ang lumapag, at mula sa eroplano ay bumaba ang ama ng ating bida, si Ligtas Han. Mainit siyang sinalubong ng lahat. Habang bumababa, sinabi niya sa kanyang asawa, hindi mo na sana kailangang pumunta pa rito. Siguradong matagal mo akong hinintay. Sumagot naman ang matriarch, ina ng ating bida. Hindi namin kailangang maghintay. Bago ka pa dumating, inihanda na namin ang mainit na paliguan at pagkain. Kaya pumasok ka na at magpahinga. Samantala, habang pinagmamasdan ng ating bida ang kanyang ama, iniisip niya. Sa panahon ng paghahanda para sa naming ceremony, sinubukan kong i-absorb ang napakaraming enerhiya at masigasig akong nagsanay. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin matensya ang lakas ng aking ama. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Nagkatinginan ang mag-ama, saka biglang nagsalita ang ama. Sinabi ko na sa inyo noon pa, kung ayaw niyong lumaban para sa pamilya, wala kayong karapatang maging bahagi nito. Pero ikaw, anak, ikaw lang ang tanging tao na tumingin sa akin bilang isang karibal. Nang marinig ito, nagbulungan ang mga bata roon. Ako ba ang tinutukoy niya? Hindi, baka si kuya iyon. Pero ang ating bida ay, iniisip, sinubukan kong itago ang damdamin ko, pero tila nabasa ng ama ko ang lahat. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang engranding banquet hall ng Liklen clan, kung saan ginaganap ang party para sa naming ceremony. Ang ating bida ay nakatayo lamang sa isang sulok at iniisip. Hindi ako makapaniwala na para lang sa isang normal na naming ceremony, ganito kalaking handaan ang inihanda, ang dami pang sikat na panauhin ang naimbitahan. Nakikita ko ang isang batang pinakamahusay na mago mula sa Magic Tower, at isa pa, ang dating leader ng Nuyo Modo na ngayon ay vice leader na ng Liklen. Biglang lumapit sa kanya si Butler Choi at nagsabing, Young Master, ipinapatawag ka ni Patriarch.
Nagulat ang ating bida at tinanong. Talaga po, ako mismo ang ipinapatawag ng aking ama. Sumagot si Choi. Opo, young master. Kayo nga po ang pinapatawag ng inyong ama. Habang papunta na sila, iniisip ng ating bida. Ang ama ko. Gusto niya akong kausapin ng personal. Tiyak na seryoso ang usapang ito. Pagdating niya, nakita natin si Patriarch, ang kanyang ama, na may seryosong ekspresyon sa mukha. Ngunit hindi lang siya ang naroon, nakita rin ng ating bida ang kanyang nakatatandang kapatid, kaya agad niyang naisip. Tiyak ito yung tungkol sa plano na ginawa ko noon. Nagsalita ang ama, siguro alam mo na kung bakit kita ipinatawag. Narinig ko na si Manju ay nagutos sa iyo na hulihin ang isang infiltrator na isang tamer. At totoo nga, nahuli mo siya. Pero alam ko ang buong katotohanan. Alam ko pa nga kung anong kulay ng brief mo noong bata ka pa. At ngayon, sinusubukan mong itago sa akin ang isang bagay. Sabihin mo na ang totoo, ano talaga ang nangyari. Napilitan ang ating bida na magsabi ng totoo. Tama kayo, ama, may kasunduan kami ng kuya ko. Tinakpan ko ang kapabayaan niya at pinalabas na bahagi ito ng isang pre-planned mission. Kapalit nito, binigyan niya ako ng access sa library sa loob ng 3 araw. At lahat ng problema na maaaring idulot ng insidenteng iyon ay kayang pigilan. Sumagot ang ama, sige, patatawarin kita dahil sa partisipasyon mo, magaling ang ginawa mong diskarte. Pero binabalaan kita, huwag mo na itong uulitin. Kapag naulit pa ito, hindi ko na palalagpasin. Yumuko ang ating bida. Nauunawaan ko po, ama. Pagkatapos, humarap ang patriarch sa nakatatandang kapatid na si Myung-jun. Ikaw ang panganay kong anak. Pero masyado kang naging pabaya. Dapat ka talagang parusahan. Ngunit sa ngayon, ikaw ang baalang mamahala sa banquet. Sa susunod ko na iisipin kung anong parusa ang nararapat sa'yo. Umalis na si Myung-jun. Pagkaalis niya, muling nagsalita ang patriarch sa ating bida. Sa kabila ng ginawa mong panlilinlang, ang mga nagawa mong tagumpay ay kahanga-hanga. Naniniwala akong matutupad ni Manju ang ipinangakong gantimpala sa iyo. Pero dahil natagpuan mo ang Hall of Fighting at matagumpay mong nalampasan ang trial doon, gusto ko rin personal na magbigay ng gantimpala sa iyo. Sabihin mo, ano ba ang gusto mong matanggap? Pagkarinig ng, ano ang gusto mong kapalit, agad na sinabi ng ating bida. Kung gusto nyo talaga akong bigyan ng gantimpala, sige, may isang bagay akong hihilingin. Pero hindi pa ipinapakita kung ano ang hiningi niya. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa banquet hall kung saan naroon si Patriarch Patrick, na nagsasalita sa harap ng mga panauhin. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa banquet na ito mula sa malalayong lugar. Ang okasyong ito ay isinagawa upang pagpalain ang dalawa sa aming mga anak. Kaya't simulan na natin ang naming ceremony. Ikaw na pang-8 anak, Lihawa, lumapit ka. Tulad ng alam mo, ikaw ay pinili ng Holy Sword. Kaya't umaasa ako na kagaya ng espada na iyon, magdadala ka ng liwanag sa buhay ng ibang tao. Patuloy kang lumakad sa landas ng liwanag at tulungan mo ang lahat sa iyong makakaya. Kaya't binibigyan kita ng pangalang Sayon. Pagkarinig nito, labis ang tuwa ni Lihawa. Simula ngayon, Sayon na ang kanyang pangalan. Pagkatapos nito, tumingin si Patrick sa ating bida at sinabi, ikaw, pang-9 na anak, lumapit ka. Habang papalapit, iniisip ng ating bida. Sa nakaraang buhay ko, naramdaman ko ang pagkamuhi ng mga taong ito. Pero sa buhay na ito, iba. Gayunpaman, hindi ako naniniwalang may magbabago talaga. Nagsalita si Patrick. Hindi ka lang matalino at malakas. Marunong ka ring umangkop, at hindi ka kailanman yumuyuko kahit kanino. Katulad ng isang blacksmith na paulit-ulit pinapanday ang bakal upang maging isang matibay na espada, ganoon mo rin pinino ang iyong martial arts skills para makarating sa kinalalagyan mo ngayon. Dahil dyan, walang mas angkop na pangalan para sa iyo kundi ito. Pagkatapos niyang pumikit at pumalakpak,
isang pangalan ang lumitaw sa harap ng ating bida, ang pangalang Chul. At sa wakas, bininyagan na ang ating bida. Simula ngayon, hindi na siya si Leong, kundi si Li Chul. Habang iniisip ito ng ating bida, naalala niya ang kahulugan ng pangalang ito sa kanyang nakaraang buhay. Ang ibig sabihin nito noon ay bakal, matibay, walang kayang tumibag. Pero sa buhay na ito, iba ang magiging kahulugan nito. Pero hindi na mahalaga iyon. Nangako ako sa sarili ko, sa estate ng Li Clan, ako ang magiging pinakamalakas, tulad ng pangalan ko, si Li Chul. At pagkatapos nito, nagsimulan na siyang magpasalamat sa lahat. Sabi niya ito, at pagkatapos ay lumipat ang eksena. Ipinapakita ang isolation ward ng estate ng Li Clan, kung saan nakakulong ang mga bilanggo. Makikita natin si Auntie, na labis ng frustrated, at sumisigaw. Hayop ka, buksan mo to. Gusto ko ring makita ang naming ceremony ng baby ko. Please, buksan mo to. Hayop ka, baby ko, sinabi mo sa akin na ilalabas mo ko rito. Nasaan ka na? Bilasan mo, ilabas mo na ako.